Kung ikaw ay nahihirapan, alam mo na kung sinong lalapitan. Zero corruption at kahirapan, yan ang pinaglalaban. Kibuloy na kami, sigurado na ating kakampi. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid, mga ka-DDS. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon lang po tayong re-reaksyonan. Ito pong mga post. Ano bang katotohanan dito kay Torre at kay Saldico? Matatandaan po natin itong si Torre, mga kababayan, ay mayroon po siyang heartbeat po. Doon nga po sa QOJC. Ngayon mga kababayan, ay mga nakita lang po natin itong post ha. Hindi po natin alam pa po ang mga detalye nito. Ngunit ito po ay kumakalat na po ngayon sa mga social media. Kaya atin pong tunghayan mga kababayan. Ngunit mayroon din pong si BP Inday Sara. Dati pa man sinabi na tungkol dyan sa Day, ang gaba, dili gayud magsaba. Yan po ang ating matutunghayan ngayon mga kababayan sa araw na ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa BMR channel, nakikisuyo po kami sa inyo na mag-like at mag-share at mag-subscribe na rin sa hindi pa natin subscriber. Maraming salamat. Masaya na po tayo dyan mga kababayan. Eto, bilis-bilisan na po natin kaagad ang atin pong re-reactionan na video. Hindi pala yan, ito po mga kababayan. Ayan, inyo pong tingnan ang video na ito ni BP Inday Sara. Panoorin po muna natin. Oo. Pero bago natin panoorin yan, ito po kasi ang nakita ko pong nakapost ngayon. Ayan no. Nakikita nyo po ba kung sino ang nakapost dyan mga kababayan? Ayan no. Sino po yan? Nakikilala nyo ba? Ayan po ang mga post ngayon no. Nandito po nakapost po ito sa tops mga kababayan. At mayroon po ritong mga comment. Magbasa lang po tayo ng mga comment section. Ano ho? Ayan po ang comment section. Pakimonitor yung heartbeat ni General Diwata. Baka tuloy-tuloy pa. Sabi dito sa isang comment ni Propilier Baton. Hindi po tayo nag-ano mga kababayan ha. Sa ano, hindi po tayo nagbabasa lang po tayo ng comment. Lapit na si ano, sabi dito si Taning, sabi nitong Virgilio Pilayo. Uhay pa yan? Sabi ng isang nagtatanong, uhay lang po ha, uhay. Wala pong sinasabi kung ano man. May heartbeat pa? Nagtatanong lang po ha. Gusto ko sanang tumawa kaso wag na lang. Sabi naman ni Rebecca Ranyun Gurikab, sabi niya. Oo, kumusta? May heartbeat pa ba? Yun lang naman po mga kababayan yung ano. Di ko siya bet pero halata naman. Piki ang puto pero sana nga, no? Sabi ni Jane DR. Hindi raw niya ito bet pero halata daw ang puto. Tingnan natin mga kababayan kung totoo nga ba or hindi ito, no? Nakapost po ito sa Tops Coalition Official. Yan po ay may caption. Nakapost po ito January 4. Short video. OB Flordalisa po ang nagpost. Sa kakahanap mo ng heartbeat ni Kibs. Ngayon, heartbeat mo naman ang minomonitor. Hindi po natin sila mga kababayan kung totoo or hindi po ito. Pero kahapon nga po ano ho, so help me ay mayroon po tayong nasagap kahapon mga kababayan na di ba balita itong si Saldico, di umano ay ayon sa kalusugan or ang health condition ang kanyang dinadahilan kung bakit po siya ay nag-resign di umano dyan sa pagiging, anong mga kababayan, yung pagiging ano niya, pagiging blood bank. Hindi. Yung sa appropriation chairman, no? At ngayon mga kababayan, ang ipinalit po nila ay, ito po ang ipinalit nila. Handa na ba kayo sa pinalit nila mga kababayan? Ayan po ang ipinalit nila. Wait lang. Ayun. Si teacher po ang ipinalit dyan po sa appropriation committee chairman. Chairwoman siya na po ngayon kasi lalaki. Chairman, babae siya, chairwoman. Ayan po, palakpakan natin. Ay, palakpak, hindi yan. Baliktad eh.
Yung dating sumasakay sa tricycle, ngayon po ay artista ban po ang pinakita niya pong sasakyan. Palakpakan natin. Nagsisiyaman. Mayaman po talagang Pilipinas. Di ba mga kababayan? Yan lang naman po yung mga nakita lang po natin yan. Di ba? Samantala, bahala na po kayo kung ano po ang i-analyze ninyo dyan mga kababayan. Wala po akong pakialam sa inyo kung paano nyo pong i-analyze yan. Hindi ko po kayo anuhan dyan ha. Ito po, ang sabi naman ni Pastor Kibuloy, my vision, leading the country to an excellent, beautiful Philippines. Yan. Pastor Apollo Kibuloy po ang nagsasabi niyan, mga kababayan. So, si Heartbeat, nakita nyo na po, ano ho? Hindi ko alam kung nakita nyo ba. Ayan po si teacher. Siya na po ngayon yung bagong blood bank. Blood bank ba mga kababayan matatawag dyan? Hindi ko alam no? Basta appropriation chairwoman na po siya ngayon, chairman, no? Okay. So, ayan. Congratulations. May panibago na tayong may panibago na tayong artista ba? Panibago na tayong blood bank. Si Pastor Kibuloy po mga kababayan, bagamat alam nyo, may edad na po yung tao, may mama no? May higit na 70, 76 na yata. Siyempre, mayroon na rin pong iniinda sa kanyang kalusugan. Pero malusog naman po, nakikita natin, maayos naman po siya. Ngayon, mga kababayan, kailangan niya po mag-attend. At panoorin po natin ito naman si Attorney Torion. Ito, wala pang sound. Saan bang sound nito? Hindi ko makita ang sound. Dito walang sound. Wait lang guys, walang sound. Hindi ko mahanap ang sound nitong video ni ni Attorney Torion. Hanapin ko lang yung may boses ha. Ito mga kababayan. Wala talagang sound. Update po ito sa about dito sa kay Pastor Kibuloy. Nag-update po si Attorney Israelito Torion. Si Pastor Kibuloy po ay nananatiling matatag sa kabila po nung kanyang kinakaharap ngayon na problema sa kanyang buhay. So patuloy po natin suportahan mga kababayan, no? Wala lang kasing sound, di natin marinig. Ewan ko kung bakit ang nangyayari. Pero ito po pakinggan natin mga kababayan. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ako. Buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is mangmaligya o kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Mga murang ukay-ukay kung ginatawag nato karon. O niya, mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Ang amo ang ginabaligya kaniadto. Sa iyahan po nakakaton o kanang dili magulat nga naay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer, masudlon nimo sa imuhang tindahan. Doon na siya'y pulong sa ako itong batanon pa ko. Kaya bawo mo, diri manggod sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kumutubang ka sa mga elders, tawagon ka maldita. So, kung batanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba tingali, o niya, matubag ko, mayroon tayo na ang ako ang lula. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa Ginoo dili magsaba.
Through the years, while I was growing up, mo ginako ang pahinumduman, ang gaba, dili magsaba. Mo nang nagkaroon ko og hadlok. Imagine mo, maabot lang kalit, di man lang magsaba-saba, di ka kasagam. Tungod kay ang gaba sa Ginoo dili magsaba. Ayan mga kababayan, anyo po nga natunghayan ang sinasabi nga po ni Vice President Inday Sara Duterte na ang gaba dili gayud magsaba, kalit lang moabot nga di kakasagang. Ibig sabihin, darating po ang gaba or ang karma, bad karma nang hindi mo po malalaman at maririnig. Ngunit hindi ka po makakasalag sapagkat ito po ay dumarating po sa panahon kung saan ay hindi mo nalalaman. Ibig sabihin nito mga kababayan ay ang aral po nito ay huwag po tayong gumawa ng hindi po natin gustong gawin ng iba sa atin. Maliwanag mga kababayan na ang mensahe po ng videong ito, kung ano man po ang katotohanan diyan kay Tore at kay Zaldico, kung ito po ay hindi naman po talagang totoo, no, na nagkasakit, or kung totoo man po silang nagkasakit, well, kung totoo po silang may mga karamdaman, ay hindi po natin yan pinagtatawanan. Ayon po sa Biblia, bawal po, no, yung kaaway kapag nabubuwal ay huwag ka pong magsaya. Iyan po ang nakasulat sa Biblia. Ang sa atin po dito mga kababayan, no, parang dumarating talaga. Totoo ang sinasabi ng lola ni Vice President Inday Sara Duterte. Na sana, no, sana totoo na sinasabi ang ganitong mga pangyayari, mga balita, kung totoo man yan, no, wala po tayo magawa. Siguro yan po talaga ang gaba na sinasabi. Ngunit mga kababayan, kung ito po ay hindi totoo, at ito'y gawa-gawa lamang po para ilihis na naman ang taong bayan sa tunay na pangyayari sa buhay natin o sa bansa natin, abay, alam na rin natin, may gaba rin yan. So, ayan po mga kababayan, ang ating maigsing update patungkol nga po dito kay Tore. Nakita ko lang po kumakalat ito sa social media At naalala ko lang din to si Zaldico, di ba? Bagamat sinibak po siya ni, pangalan nito ni Sandro Marcos, ang anak ni BBM, no? Sinibak po siya dahil yan sa balita, di ba? Binakante, kasi consider daw po yun as in sinibak. Ngunit mayroon siyang sinabi na siya po ay may karamdaman or ayon daw po sa health condition, kaya siya nag-resign. So, mga kababayan, mga ka-DDS, kayo na ang bahala kung ano ang inyong paniniwalaan patungkol po rito sa mga nagkalat, sa mga mainstream media at sa mga social media, kung anong balita ang inyong pipiliing paniwalaan. Muli, this is BMart Channel, ang inyong solid DDS vlogger. Pansamantala magpapaalam at syempre pa, as always, Pilipinas, God first. Bye-bye!